Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nagsama-sama muli ang Gilas Pilipinas sa isang training camp bago ang kanilang partisipasyon sa third leg ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Magiging abala ang Gilas ngayong buwan na nakatakdang maglaro ng ilang exhibition matches sa Doha, Qatar bago ang qualifiers. Dumating ang mga miyembro ng Gilas, kapwa players at coaches sa Inspire Sports Academy sa Laguna nitong Martes. Isa sa mga kilalang Gilas players na dumating sa unang araw ng camp ay si Dwight Ramos na hindi nakapaglaro sa 93-54 panalo ng koponan laban sa Hong Kong nitong Nobyembre dahil sa iniinda nitong calf at knee injury. Ang kapwa Filipino import ni Ramos sa Japan B-League na si AJ Edu ay nasa training camp din. Malaki ang gagampanan ni Edu dahil sa pagkawala ni Kai Soto na kasalukuyang nagpapagaling dahil sa ACL injury. Bukod sa mga regular na Gilas players, sumali din sa national team ang mga players ng Ginebra na sina RJ Abarientos at Ralph Koo. Sina Abarientos at Koo ay kasama sa camp, subalit hindi sila miyembro na lalaban sa qualifiers at magsisilbing practice players lamang. Inaasahang sasali din sa Gilas sa kanilang friendlies laban sa Qatar, Lebanon at Egypt sa Doha ang mga Korean Basketball League imports na sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Aalis ang Gilas patungong Doha itong Huwebes. Nakasiguro na ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia itong Agosto pagkaran ang kanilang 4-0 record sa Group B. Kakalabanin ng Gilas ang host Chinese Taipei sa Pebrero 20 bago bumisita sa New Zealand sa Pebrero 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ng dalawang magkakasunod na pagtatapos sa entablado, naubusan ng hangin si EJ Obiena kung saan nagtapos ito sa ikapitong pwesto sa kanyang tangkang pagdepensa sa kanyang titulo sa ISTAF Indoor Dusseldorf na ginanap sa PSD Bank Dome sa Germany. Nalagpasan lang ng Filipino pole vault Olympian ang 5.55 meters sa unang pagtatangka, subalit hindi na nalundag ang 5.75 meters. Pinamunuan ni Torben Black ng Germany ang event sa taas na 5.8 meters at sinundan siya ni Olympic medalist Sam Kendricks ng Estados Unidos sa taas na 5.7 meters. Samantala nakuha naman ni Ersu Sasma ng Turkey ang bronze pagkaraan lundagin nito ang kanyang season best na 5.7 meters. Pinamunuan ni Obiena ang ISTAF nitong nakalipas na taon sa taas na 5.93 meters. Kakagaling lamang ni Obiena sa dalawang magkasunod na medalya kung saan nagtapos ito sa ikalawang pwesto sa International Jump Meeting Cottbus na ginanap sa Lausitz Arena sa Germany nitong nakalipas na buwan bago malundag ang 5.7 meters sa Meeting Metz Moselle Athlelor nitong Sabado para kunin ang kanyang unang gintong medalya ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ng National University ang kanilang pagdepensa sa kanilang corona sa kapwa men's at women's division sa pagbubukas ng UAAP Season 87 Collegiate Volleyball Tournament itong weekend na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Bubuksan ni Belia Belen at ng Lady Bulldogs ang kanilang kampanya para sa ikatlong kampyonato sa 4 na seasons laban sa De La Salle University Lady Spikers alas 3 ng hapon itong darating na linggo. Samantala, pakay ng NU Bulldogs na kunin ang kanilang ikalimang sunod-sunod na titulo kung saan makakatapat nito ang Green Spikers alas 11 ng umaga. Opisyal na magsisimula ang torneo sa volleyball itong Sabado sa kaparehong Pasay venue
kung saan ang runner-up nitong nakaraang season na University of Santo Tomas ay makikipagbakbakan sa Far Eastern University alas 3 ng hapon sa Women's Division. Ang men's ng USD at FEU ay unang maglalaban alas 11 na umaga. Sa isa pang women's matchup, kakalabanin ng host school, University of the Philippines, ang University of the East alauna ng hapon habang bubuksan ng kanilang men's team ang torneo alas 9 ng umaga. Sa linggo, magtatapat ang Ateneo de Manila University at Adamson University sa Women's Division alauna ng hapon habang ang kanilang men's squad ay bubuksan ang mga laban alas 9 ng umaga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.